Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Bitbit ni Greg ang gamit ng mga bata pababa ng hotel habang nakasunod siya dito kasama ang triplets. "Huwag kayong malikot doon ha, at huwag pasaway kay Tita Abby. Lalo na kayong dalawa, Alex at Last." Paalala niya sa dalawang anak na lalaki. "Yes, Mami." Halos sabay na tugon ng tatlo. "Abby, ang mga pamangkin mo ha. Susunod agad kami ng kuya mo pagdating ni naman ng Alice at Aya." Ngumiti si Abby at tumango naman. Niyakap siya nito sa kaginiya ang mga bata papasok sa loob ng sasakyan ni Daniel. "Huwag mong alalahanin ang mga bata, ate. Ako nang bahala sa kanila. Sarili mo muna ang isipin mo dahil paniguradong kakainin ka ni kuya ng buhay." Sinabayan ni Abby ng malakas na tawa ang sinabi nito. "Abby?" Hinampas niya ito sa braso sabay panlalaki ng mga mata. "Kababae mong tao kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo." Umaalog naman ang balikat ni Abby habang malakas na tumatawa. "Dude, Daniel, ang mga anak ko ha. Susunod agad kami." Ani ng asawa niya sa kaibigan nito. Pagkatapos mailagay sa back compartment ng sasakyan ang gamit ng kanilang mga anak. Tumango naman si Daniel at ngumiti. "Huwag kang mag-alala pare, take your time." Anito sabay kindat sa asawa niya. Sinilip ng asawa niya ang mga anak nila sa loob ng kotse. Sinuri nito ang seatbelt ng bawat isa at hinalikan nito ang mga bata sa noo. "Susunod sina Mami at Daddy ha." "Daddy, follow us immediately, okay?" Ani ng anak nilang si Alora. "Yes, Princess. Daddy and Mommy will follow." Pagkatapos nilang makausap ang mga anak nila, ay agad nitong sinara ang pintuan. Binuhay ni Daniel ang makina ng sasakyan at pinasabad agad iyong papalayo. Humugot naman siya ng malalim na paghinga. Habang tinatanaw ang papalayong sasakyan, bigla siya nakaramdam ng kahungkagan. Kinabig siya ng asawa niya paharap at hinawakan siya sa magkabilang baywang at hinalikan ang kanyang noo. It was a shallow kiss that gave her butterflies in her stomach and make her heart beat fast. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at tumingala sa asawa niya. "Pumasok na tayo sa loob," ani pa niya. Giniya siya nito papasok ng hotel. Panay ang tambol ng kanyang puso, lalo na at sila na lamang dalawa. Panay ang haplos ni Greg sa kanyang baywang at panakanaka nitong hinahalikan ang kanyang batok. Simula na magkita uli sila, na nakaraang araw ay tila ayaw na nitong mahiwalay sa kanya at mawala man lang sa paningin nito. Kahit saan siya pumunta ay lagi itong nakabuntot para itong isang batang ayaw maiwan ng isang ina. Pagkapasok nila sa loob ng elevator at pagsara noon ay agad siya nitong hinila at isinandal sa pader ng elevator. Niyakap sa baywang at idiniin nito ang katawan sa kanya at sinunggaban ng halik ang kanyang mga labi. Marubdob at mapaghanap ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Agad naman niyang ipinulupot ang dalawang braso sa leeg ng asawa niya. She responded to his kisses, opened her mouth, and welcomed his tongue. Umiinit ang buo niyang sistema. Ang bawat sipsipan nila ng labi ay tumutunog at ang bawat tunog na nililikha ng kanilang halikan ay mas lalong nagpapaigting sa kanyang nararamdamang init. Init ng pagnanasa sa asawa niya. Hindi niya kayang supilin ang sarili na hindi tugunin ang kapusukan ni Greg. Bawat hagod at sipsip ng labi nito ay nakakaliyo at nakakadarang. Ang init na tumutupok sa buo niyang sistema. Tunog ng pagbukas ng elevator ang nagpagising sa kanya mula sa kanyang makamundok pagnanasa. Naitulak niya sa dibdib ang asawa niya kasabay na mabilis na paglabas niya ng elevator. Mabilis siyang nasundan ng asawa niya hanggang sa maramdaman niya na lang ang pag-angat ng katawan niya sa ere. Yumakap ang dalawang braso niya sa leeg ni Greg at isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Naririnig pa niya ang malakas na tibok ng puso nito. Kung gaano kalakas ang tibok ng puso niya ay ganoon din ito.
Take the swipe card inside of my pocket, sweetheart. Bulong nito sa kanya. Dumadampi ang labi nito sa kanyang punong tainga, kasabi ng pagtama ng hininga nito. It's past 4 in the afternoon nang umalis sila ng hotel. Sakay ng Volkswagen sports car ng asawa niya habang nakikinig sa malamyos na musika. Bumabiyahe sila papunta sa Quijano Rest House kung saan naghihintay ang mga kaibigan nito at ang mga anak nila, maging sina Manang Alice at Aya. Dumaan sila kanina sa isang drive-thru at umorder ng burger and fries. They make laugh a lot at hindi nila kapwa na malayan ang paglipas ng mga oras. Walang kapaguran siyang inangkin ng paulit-ulit ni Greg at walang kapaguran din siya nagpaubaya dito. Hinugot niya sa plastic ang isang burger. Binuksan nito ang paper wrap at kumagat. Lumingon siya sa asawa niya. Gusto mo ba? Tumango naman ito. Gutom ako, sweetheart. Pinagod mo kasi ako kanina. Ani nito kasabay na mapanuksong ngiti sa mga labi nito. Tila siya biglang nabulunan at bumara ang kinain na burger sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang kinuha ang bottled water sa tabi niya. Binuksan niya iyon at lumagok. Narinig niyang tumawa ito. Hindi niya ito nilingon. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang buong mukha. Sweetheart, pahingi ako. Ani pa uli nito. Inilapit niya ang burger sa bibig nito. Sabay kagat naman ito niyon. Malayo pa ba tayo? Tanong naman niya sa asawa. Meron pang few kilometers ahead. Hindi kaya nagwawala na ang mga bata, Greg? Alam niyang makokontrol ni Abby ang mga anak niya. Ngunit hindi niya pa rin maiwasan ang mag-alala. Lalo na pagdating kay Alora. Dahil sa kalikutan nito ay madalas itong nadadapa. Ginagap ng asawa niya ang kanyang palad at dinala iyon sa labi nito at hinalikan. Huwag kang mag-alala. Siguradong okay lang sila. Ilang minuto na lang naman din at darating na tayo doon. Ani nito. Lumingon siya at ngumiti sabay tango. Sa kahabaan ng biyahe ay hawak-hawak nito ang kanyang palad. Binitawan lang nito iyon nang dumating sila sa kanilang destinasyon. Pinarada ng asawa niya ang sasakyan. Agad itong bumaba at lumihis at pinagbuksan siya nito ng pintuan. Isang malaking 4-story White House at malawak na karagatan ang sumalubong sa kanyang paningin. Isinasayaw ng hangin ang ilang puno sa paligid, kasabay ng pagdampi nito sa kanyang balat. Ang bahay ay tila hindi matatawag na rest house. Mas akma kung tatawagin iyong mansion. Mahigpit, maging ang seguridad ng paligid. Nakapalibot sa bawat sulok ng mga installed CCTV cameras at sa gate pa lang ay sa damakmak na ang guards na makikita mo. This place is an ancestral place of the Quijano clan. Dito nagtitipon-tipon ang Quijano siblings at ang mga anak nila. Tuwing summer vacation, ani ng asawa niya habang ginigiya siya papasok sa malaking White House. We'll be staying here for a week bago tayo babalik sa bahay natin. Napatigil siya sa paghakbang at lumingon siya sa asawa niya. Greg, bakit ang tagal naman? Gusto ko nang makita ang bahay at makita muli ang hasyenda. Please, bear with me, sweetheart. May aayusin lang ako. Pagkatapos nun babalik na tayo sa bahay. I can't leave you and the kids alone in our house. Mabuti ditong mahigpit ang seguridad. Mapapanatag ang kalooban ko. Ani nito habang panay ang haplos nito sa kanyang baywang. May pupuntahan ka ba? Malayo ba? Ilang araw kang mawawala? Saan? Sa abroad ba? Sunod-sunod na tanong niya rito. Bigla siyang kinakabahan. Ngumiti ito. Bahagyang yumukod at siniil siya ng halik sa mga labi niya. Marahan niya itong itinulak sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit pero nakakaramdam siya ng biglang takot. Ano ba, Greg? Sagutin mo nga ang tanong ko. Sweetheart, may mga tao lang akong dapat harapin sa Maynila at may mga bagay na dapat ko munang ayusin bago ko kayo ibalik sa bahay natin. Huwag kang mag-alala, uuwi tayo sa hasyenda at kapag natapos ko na ang lahat. Bakit tila hindi siya kumbinsido? Bakit siya kinakabahan? Hinawakan siya ni Greg sa baywang. Okay na ang lahat, sweetheart. Itigil mo na ang sobrang pag-iisip. Niyakap siya nito at hinalikan sa tuktok ng ulo.
Nasa floating cottage ako, Mr. Velasco. Papunta na ako dyan, Gavin. Agad niyang pinatay ang tawag. Kasunod niyang tinawagan ay sina Daniel at Randolph. Wala pang ilang minuto ay narating na niya ang cottage na kinaroroonan ni Gavin. Mataman itong naghihintay sa kanya. Inilahad ni Gavin ang kanang kamay sa kanya upang makipagkamay. Tinanggap niya iyon at nakipagkamay siya rito. Kumusta, Gavin? Agad niyang tanong dito. If you're asking me about Mr. Crisologo, it has been detained in Jubilibid Prison in Muntinlupa for 4 years now, Mr. Velasco. Sinindihan nito ang sigarilyo. Inilagay nito iyon sa bibig. Humuitit ito at bumuga. May ilalabas mo ba siya? Tumawa naman si Gavin. Gusto mo ba siyang patayin? Kung kaya ko, oo. Muling humitit ng sigarilyo naman si Gavin at muling bumuga ng usok. People like them don't deserve to die quickly, Mr. Velasco. They deserve suffer and die slowly. Pwedeng-pwede ko siyang ilabas, ipabugbog, hanggang sa gusto mo. Kung gusto mong gagapang siya sa sakit at magmakaawa. But I'm telling you this, don't kill him. Ako ang gagawa nun. Ako lang ang may karapatan na gawin yun sa kanya. That bastard kill our father. Humitit ito ng sigarilyo at muling bumuga ng usok. General Quijano, ang ama ni na Felicity, ay general ng Philippine Army. He died after ambush. Pagkatapos nitong madiskubre ang pagpuslit ng mga anak ni Senator Crisologo ng illegal firearms. A week after the incident happened to Violet, General Quijano got ambushed and died. Ilalabas ko siya, but I'm warning you, don't kill him. Dahil ako ang gagawa nun. Umangat ang sulok ng mga labi ni Gavin. Ngumisi ito habang bumubuga ng usok ng sigarilyo. Fine. Tawagan mo kaagad ako kapag nailabas mo na siya. And how about those traitors guard? Alam mo ba kung nasaan na sila? They use fake identity and the resume. I'd been tricked by those fucking bastard. Ginamit nila ako sa lahat ng oras na ito nang hindi ko namamalayan. Marahas naman siyang napamura. Sino gusto mong unahin? Si Mr. Crisologo o ang mga traitor mong bodyguards? Tumawa naman si Gavin. Sabay tapon ng sigarilyo nito sa dagat. Dalhin mo muna sa akin si Sandro Crisologo. It's settled then. Give me few days and I will give you a call after I settled everything. Tinapik ni Gavin ang kanyang balikat. Sige, mauna na ako. Tumango naman siya. Tumayo siya habang nasa magkabilang bulsa ang suot niyang cotton shorts, ang dalawang kamay niya. Nakatunghay siya sa malawak na karagatan. Maliwanag ang paligid dahil sa liwanag ng buwan. Napabuntong hininga siya. Nasa paligid niya lang ang taong may pakana ng pagdusa ng kanyang asawa. Ang dahilan ng muntik pagkamatay ng kanyang mag-iina. He is stupid from being not aware. O masyadong naging maluwag lamang siya. Masyado siyang nagtiwala. Deserve niya ang sakit na nararamdaman niya sa nakalipas na 5 taon. Pero si Violet, ang kanyang asawa, ang pag-ibig ng kanyang buhay, ay hindi karapat-dapat sa mga sakit na iyon. Greg, napalingon siya. It was Daniel and Randolph. Daniel, nagawa mo na ba? Agad niyang tanong sa kaibigan. Yeah, ilalabas sa lahat ng newspaper ang pagmumukha mo. Kaya maging handa ka na dahil siguradong dadagsain ka ng mga reporter sa bahay mo. I suggest na dalhin mo muna sa hacienda ang mag-ina mo at pansamantalang sa mansyon mo muna kayo itira dahil siguradong buho kayo ng press ang pagkatao ni Violet. I told you not to brag my wife on this, Daniel. Just tell the press that I'm married for almost 6 years now. Hindi kailangan na ipakita ang mukha ng asawa ko. Magugulo ang buhay niya, maging ang mga anak ko. Greg, sansala naman ni Randolph. It's either you like it or not. Ganun talaga ang mangyayari. Just be proud
and let people say your beautiful wife and your adorable kids. Marahan siyang napabuntong hininga. Naisuklay niya ang daliri sa kanyang sariling buhok. Randolph, Violet's condition is not yet stable. Hindi pa bumabalik ang buong alaala ng asawa ko. What if magkaroon siya na uli ng panic attack? Bakit kasi ngayon mo lang naisip na ilabas sa publiko ang estado mo? If you did that after your marriage 5 years ago, sana wala ka ng problema ngayon. Wika naman ni Daniel. Natahimik naman siya. Yes, ended, he is so stupid. He did that for Sandra. Dahil nasaktan niya ito. He did hide Violet for the sake of Sandra. Upang hindi ito mapahiya maging ang pamilya nito. And to protect Violet's peaceful life. But what happened? Violet suffered. She almost died. His kids almost died. He is so stupid. Ang tanga-tanga niya. I'm going to withdraw our shares at CMC and cut with ties. At sa oras na gagawin ko yun, babagsak sa isang iglap lang ang CMC. Magwi-withdraw maging ang mga foreign and local investor nila. He smirked. That's what I want. I want to see them crawl. I want to see them suffer. I want them to feel pain. Tripling sakit na nararamdaman ng asawa ko sa loob ng 5 taon. Tinapik naman ni Randolph ang balikat niya. Leave everything to me. Let me handle CMC. Spend your time with your wife, with your adorable kids, Greg. Dalhin mo muna sila sa mansyon for the time being. Wala ka bang planong saluhin ang CMC? Malaki ang pagkakautang nila sa Velasco Group of Company. Ani naman ni Daniel. Let Randolph handle it. Maikling tugo naman niya. Paano ang ampun mo? Daniel asked again. Napapikit naman siya. He suddenly remembered the child, ang anak ni Sandra na inampun niya. Pagkatapos nitong magtago at manganak sa state, ay balak nitong ibigay sa iba ang bata. He felt pity for the child, kaya inampun niya ito at pinaalaga sa states sa isang malayong kamag-anak. Let's take over CMC. Ani niya kay Randolph. Sige, kung yan ang gusto mo. Pagkatapos makausap si Randolph at Daniel, ay muli siyang bumalik sa loob ng silid nila na inuukupan nilang mag-asawa. Nakatayo siya sa paanan ng kama at nang nakatunghay sa natutulog na si Violet. He has to tell her the truth about the child tungkol sa anak ni Sandra. Bago pa nito malaman sa iba, kailangan na niyang harapin at harangan ang lahat ng balakid na maaaring makasira sa kanilang mag-asawa. Grego. Si Violet, nagsasalita ito habang natutulog. Marahan siyang sumampas sa kama. Hinawi ang kumot at tumabi sa kanyang asawa. Andito lang ako, sweetheart. Grego, bulong naman ni Violet. Muli niyang isinuksok ang braso sa leeg nito at niyakap ito na mahigpit. Andito lang ako, sweetheart. Bulong niya sa punong tainga nito. Greg, tumingala ito sa kanya. Nagising ba kita? Lumabas ka ba? Sa halip ay tanong nito sa kanya. Yeah, may kinausap lang ako. At maharahan niya itong hinalikan. Matulog ka na ulit. Alam kong pagod ka. Yeah, pinagod mo talaga ako. Mas lalong isinuksok nito ang katawan sa kanya. Nakasuot pa rin ang kanilang mga damit ngunit naramdaman niya ang init nito sa kanya. Nararamdaman pa rin niya ang buntong hininga nito sa kanyang dibdib. Sapat lang para mag-apoy na sa loob niya. Yakap niya ito na mahigpit at hinalikan niya ito sa punong tainga. I love you, Violet. I love you. Alam ko, Greg, at mahal na mahal din kita. Sa simpleng yakap lang at marinig ang katagang mahal siya nito. Lahat ng bigat sa dibdib at takot niya ay tila biglang nawala.